Nagbabala ang Securities and Exchange Commission o SEC sa mga artista at influencer laban sa pag-endorso ng mga investment opportunity. Kasunod ito ng pag-aresto sa aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda dahil sa mga kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code kaugnay umano ng pagbebenta ng unregistered bonds at securities ng isang kumpanya na kanyang inendorso. Ang SRC kasi is mala prohibita Ibig sabihin, intent is not necessary So nakakatakot. So sana yung mga endorsers, vloggers, lahat ng mga sikat na tao, mapanuri lang po. Actually, under our Securities and Regulation Code, there's a violation of the code when securities such as bonds or investment schemes are offered or sold without proper registration. These provisions and safeguards are in place to protect investors from deceptive or unauthorized financial activities. Hindi raw alam ni Neri na hindi nakarehistro ang kumpanya sa SEC. Paliwanag ni SEC Director Philbert Flores, simple lang sana kung pag-endorse lamang ng produkto. Pero the moment po na nagsabi ka na, ay maganda yung business niyang company na yan, mag-invest kayo dyan, or magkaroon kayo ng magpasok tayo ng pera dyan dahil mukhang magandang kikita tayo dyan. Yun, medyo you're offering already investment contract. Ano nga ba ang isang investment contract o security? Para matukoy ito, sabi ni Flores, gamitin ang Howey test. Sa ilalim ng Howey test, maituturing na investment contract ang isang transaksyon kapag may kontribusyon ng pera sa isang common enterprise, may ekspektasyon na kumita at kung galing sa third party. Kung ang alok ay isang investment contract, mahalagang matiyak na ang kumpanya ay may secondary license at rehistrado sa SEC. So may dalawa ka naman, secondary license, tsaka yung registered in security. Ang pangatlo po, yung mismong nagbebenta, broker, salesperson, yung associated person, kailangan din registered sa amin. Yung securities market kasi, yung capital market, ay imbued with public interest yan. Imagine mo kung yung shares of stocks na nabibili mo sa Philippine Stock Exchange ay useless, walang value. Babagsak ang market ng Philippines. Ganong katindi yan, kaya hindi pwedeng kung sino lang. Para yung tiwala po sa market natin, sa securities market, sa capital market, ay mas tumaas ng tumaas. Ayon sa ilang abogado, maaaring ang pagiging endorser ni Neri ay katumbas ng pagiging accessory to the crime kung mapapatunayang nakinabang siya sa mga investment. It will boil down to proving or giving evidence on the extent of her involvement, whether she did all the legwork for trying to get all the investments, how much was she involved in the operations in getting each and every one of the investments. So it really depends on proving the extent of her involvement. Non-bailable ang kasong syndicated estafa, pero maaari pa ring mapababa ang penalties kung mapatunayan na in good faith ang kanyang representasyon. Ang kaso ni Neri Naig ay nagsisilbing babala sa mga kilalang personalidad na maging mas maingat sa kanilang mga endorsement. Para sa Agenda, Sujin Kim, BNC.